Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na po, kakasuhan na po ni Pantolion Alvarez at ang mga abogado po, yung mga ibang petitioner tungkol dun sa mga blankong item po ng BICAM Committee Report na naging batas na pinirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ating national budget na 6.3 trillion pesos. So, hindi po ito maliit na halaga, napakalaking pera po yung nasama po doon sa mga blankong items. So umaabot po ito ng almost 300 billion pesos po yung posibleng manakaw, posibleng makulimbat, posibleng makupitan po ng mga damuhong mga mambabatas po natin. Ngayon, dahil doon sa mga paliwanag nila sa mga palusot nila na ito daw typographical error, kung ano pa mga ka-chinisan nila. So maraming nakitang butas po yung mga petitioner, itong mga especially si dating speaker Bebo uh, Pantaleon Alvarez. Marami silang nakitang mga butas na palusot nitong mga nagmanipula doon sa BICAM report po natin na naging budget to sa GAA. So nakapag-decide po sila na sampahan po ng kaso itong si Martin Romualdez. Siyempre siya lang naman yung siya yung pinaka-orchestra dyan siya yung pinaka-head. So hindi naman gagalaw yung mga tao dyan sa BICAM committee na yan. Kung walang basbas yan, yun ang sinasabi nila. Kung walang basbas ni Martin Romualdez, hindi naman na magkakaroon ng mga blankong item doon sa BICAM report. Kaya number one na kinasuhan dito is si Martin Romualdez. At ang alam po din natin, mukhang pati yung mga sinasabi lang na may tinuturo pa silang mga technical working group daw na sila yung binigyan ng authorization na mag-fill in dun sa mga blankong item, pati sila mukhang masasama sa asunto. So ito, panoorin po natin itong balitang ito, itong press ko na to kung saan in-announce nga nila yung pagsasampa ng reklamo na criminal case laban kay Martin Romualdez. So siyempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman po bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong press ko na to. Magandang umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan. Kung titingnan nyo, no, si Attorney Jimmy Bondoc, tsaka si Attorney Ferdy Topacio. So, dyan pa lang sa dalawa yan, medyo kakabahan na rito si Martin Romualdez. So, siyempre, hindi naman to mga pipitsuging abogado. Alam naman natin na lalong-lalo na kay Topacio, napakalawak na ng experience niyan. At the same time, itong nagpetition na dating speaker na si Pantaleon Alvarez, alam niya yung galawan dyan sa loob. So, manginginig dito si Martin Romualdez. Kaya nga pinipilit nilang pagtakpan yung issue na to, kaya nga isiningit nila yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gumawa sila ng ingay kahit na sablay-sablay pa yung kanilang papipirma sa mga tambalos-los na mambabatas. Binrake nila yung mga rules doon para lang mapagbigyan, or kumbaga dito parang lumalabas dito sinusuhulan ng ayuda na AKAP, TUPAD, AIX, kung ano-ano pa yung mga mambabatas natin para lang pumirma doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi nagpapatinag itong mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at pinagtatanggol yung ating national budget. So gumagawa sila ng hakbang para ito hindi na, kumbaga hindi matabunan. Kasi kung mapapansin nyo, sa mainstream media, halos hindi na pinag-uusapan itong issue ng BICAM report, yung national budget po natin. Lahat po nakatutok na doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya kumbaga sa hindi nila hinahayaan na mamatay yung apoy ng issue ng BICAM dahil lang sa ginagawang diversionary tactics nitong mga tambaluslos, especially nung puon nilang si Martin Romualdez. Na maghahain po kami ng criminal case
against Martin Romualdez. Nako, criminal case, Martin Romualdez. Ibig sabihin dyan, may kulong yan. At hindi ka na makakatakbo sa mga public election or pag-appoint sa gobyerno. So sa mga taga-Tacloban diyan, yung congressman na gumagawa ng hocus-pocus ay sasampahan po ng kasong criminal case. So maghanap-hanap na po kayo. At alam naman natin, marami diyan sa inyo naman nagigising na. So unfortunately, mukhang no choice. Mukhang siya pa rin yung mauupong congressman nyo dahil pina-disqualified yung makakalaban niya. So, whether you like it or not, siya pa rin yung magiging congressman ninyo. At ito nga, kahit nasa humihimas na ng rehas to, siya pa rin yung congressman. Kung ito kumbaga, ito kakatigan ng korte na ito maging criminal case, yung isasampang kaso. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po rito. So isipin nyo nagko-collab yung sinasabi ni Pantaleon Alvarez tsaka yung sinabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte na may mga blanco talaga. At the same time, yung sinabi ni Congressman Ungab na in-email sa kanila yung BICAM report. So ganun din yung nangyari kay dating Speaker Pantaleon Alvarez na nakatanggap din siya ng email na yung mga yung BICAM report may mga blanco talaga. So yung mga nagsasabing mga tambaluslos na mga young guns na wala raw blanco, mukhang natapalan yung mga mata kaya nanlabo, hindi nila nakita na may mga blanco o talagang sinasadya nilang maging bulag sila dahil sa yun ang utos ng puon nila. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Wow! Yan po yung posibleng manakaw po sa kaban ng bayan. 254 billion pesos, hindi million, billion po. So halos 1/4 po ng 1 trillion. So napakalaking halaga po yung posibleng manakaw o yung gustong nakawin ng mga tambaluslos sa kaban ng bayan dahil nga iniwan nilang blanco. Parang sabi nga ni Pangulong Duterte, para ka nag-issue ng cheque na blanco na bahala na yung magnanakaw kung magkano yung withdrawin niya sa bangko. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga, 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At yan yung palusot ni Stella Kimbo ng congressman ng Marikina. Shout out sa mga taga Marikina. Yung congresswoman ninyo, sinasabi niya typographical error lang daw yung pagkakablanko doon sa BICAM report. Pero napakaraming mga blanco yung naiwanan para mo sabihin typographical error. At the same time, billion of pesos ang pinag-uusapan para magkaroon ng typographical error. Paano magkakaroon ng typographical error kung wala nga nakasulat? Okay lang kung may nakasulat, nagkulang ng comma, nagkulang ng zero. Yung matatanggap mo, di ba? Pwedeng sabihin
talagang typographical error, nagkamali lang ng pindot. Pero yung blanco na ilulusot ni Stella Kimbo, yung congresswoman nyo dyan sa Marikina, typographical error, 254 billion pesos ang pinag-usapan. Typographical error? Anong kalokohan po yun? Hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. So, sasabihin ngayon ng mga taga-depensa ni Tambaluslos na political lang daw yung nangyayaring ito, yung pagsasampa ng kaso. Pero balikan ninyo yung mga sinasabi ng mga Tambaluslos na congressman natin. Nung time na hindi sumasagot si Vice President Sara Duterte, anong sabi nila? Kung wala ka naman tinatago, bakit di mo sagutin? Diba? So, ibalik natin ngayon. Ngayon, yung hinihingi nila dating Speaker Pantaleon Alvarez, bakit hindi nyo ibigay kung wala kayong tinatago? Diba? Yung report na hinihingi nila. Mahirap ba na ibigay yun? Public account, ano naman yun? Public document naman siguro yun. Or kung hindi man public documents yun, siguro naman authorized na magkaroon ng kopya. Itong si Pantaleon Alvarez dahil congressman naman siya. At ang gumawa ng report na yun mga congressman. So, mahirap bang bigyan sila ng kopya? Kung wala kayong tinatago diyan sa mga pinag-hokus-pokus, yung mga pinagmimekos-mekos nyo dyan sa budget na 6.3 trillion pesos. Diba? Napakadahirap bang maglabas ng ganong klaseng report kung ito malinis at ito dumaan sa tamang proseso or wala kayong tinatagong planong tsaniin yung budget natin. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Kami rin po nagpapasalamat sa iyo, dating Speaker Pantaleon Alvarez, na kahit na hindi nagkaroon ng magandang hindi kayo naging in good terms ni Vice President Sara Duterte, nandyan po kayo, tumutulong kayo para suportahan na labanan po yung korupsyon na nangyayari, yung garapalang korupsyon ngayon sa bansa natin sa pamumuno ng presidente natin. Kasi kung kinukonsinti niya yung kanyang pinsan, hindi aabot sa ganyan. So, kung mako-convict man dito si Martin Romualdez, deserve niya yan. Siya lahat yung nagmamanipula nung kaguluhan sa budget natin, sa bansa natin. Kaso yung presidente nga natin mukhang tutulog-tulog sa kangkungan at parang hindi natin alam kung nagbubulag-bulagan o nagbabangag-bangagan dahil hindi niya nakikita na ang sumisira sa kanya ay yung kanyang pinsan na si Tambaluslos. So, abangan natin kung anong mangyari dito sa isinampang kaso ng nila Pantaleon Alvarez na criminal case dito kay Speaker Romualdez. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.